Nagsisimula ang kwento sa isang batang tahimik na nagmamasid sa isang grupo ng mga goblin na nagtipon sa paligid ng isang bonfire. Habang gumagalaw siya, aksidenteng naputol ang isang sanga sa ilalim ng kanyang paa, na agad na nakapag-alerto sa mga goblin sa kanyang presensya. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palayo habang hinahabol siya ng mga goblin. Ngunit habang tumatakbo, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, nagpapahiwatig na ayon lahat sa plano. Di nagtagal, nahulog ang mga goblin sa isang bitag na maingat niyang inihanda. Sa wakas, lumabas ang bata mula sa kanyang taguan, iniisip na muntik na, ngunit nagpapasalamat siya sa kanyang maagang paghahanda. Naisip niya na kasalukuyan siyang nabubuhay mag-isa sa kakaibang mundong ito, at ang kwento ay bumabalik sa araw na una siyang nadala dito. Makikita muli ang ating bida habang tanghalian sa kanilang paaralan, nakaupo ng mag-isa at abalang nagbabasa ng manga. Ipinapaliwanag niya na pinili niyang maging loner. Mas gusto niyang mag-isa dahil sa tingin niya ay nakakasira ang ibang tao sa kanyang pagbabasa. Pinapansin niya kung paano nahahati ang kanyang mga kaklase sa iba't ibang grupo, nandyan ang mga gals, at ang mga pasaway, ang grupo ng class rep, kasunod ang mga atleta at mga nerds. Ang iba naman ay tinatawag lang niyang mga iba. Malinaw niyang sinasabi na wala siyang bagay sa alinman sa mga grupong ito, kaya nagpa siyang matulog na lamang. Bigla, kumislap ang buong silid, na ikinagulat ng lahat. Agad napansin ni Haruka, ang bida, ang isang magic circle na unti-unting lumilitaw sa sahig. Nakaramdam siya ng kaunting excitement sa ideya na madadala sa ibang mundo, ngunit mabilis din niyang naisip na magiging abala ito. Nagdesisyon siyang umiwas sa sitwasyon, kaya sinubukan niyang lumabas ng silid bago matapos ang proseso ng magic circle. Gaya ng inaasahan, nakalak ang mga pinto, pero hindi sumuko si Haruka. Sinubukan niyang itapon ng iba't ibang bagay sa pinto, umaasang mababasag ito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa huling ideya, sinubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng kisame, at nakaya niyang makaakyat bago tuluyang mag-activate ang magic circle. Huminga siya ng malalim, iniisip na ligtas na siya. Ngunit bago pa niya malasap ang tagumpay, biglang may lumitaw na isa pang magic circle sa itaas niya, at nadala siya sa pamilyar na puting kawalan. Tumingin si Haruka sa paligid at napansin niyang walang tao sa lugar. Naisip niya na ito na dapat ang sandali kung kailan lalabas ang isang hari, prinsesa, o Diyos. Tama nga, may nakita siyang isang matandang lalaki na mukhang kasing lungkot din niya. Lumapit ang matanda sa kanya, mukhang balisa at pabulong na nagmumura sa sarili. Mula sa mga walang saysay na sinasabi ng matanda, napagtagpi-tagpi ni Haruka na ang matandang ito ay ang Diyos ng ibang mundo. Ipinaliwanag ng Diyos, habang nagkakagulo, na ang mga kaklase ni Haruka ay nailipat na sa ibang mundo, at laking gulat niya nang matuklasan niyang may isa siyang nakaligtaan. Natawa si Haruka, natutuwa na hindi man lang napansin ng Diyos na nagtatago siya sa kisame. Ngunit agad na sinabi ng Diyos na pumili siya ng isang kasanayan. Dahil kailangan na niyang ipadala si Haruka sa ibang mundo nang walang pagkaantala. Ipinakita kay Haruka ang isang mahabang listahan ng mga kasanayan, ngunit napagtanto niyang nakuha na ng mga kaklase niya ang lahat ng malalakas na cheat abilities, at wala nang natira kundi mga walang silbing kasanayan para sa kanya. Napabuntong hininga siya habang sinisimulang tingnan ang natitira. Isang kasanayan ang nakuha ang kanyang atensyon, dice. Ang kakayahang ito ay nagbibigay ng isang punto sa anumang stat kung makakapag-roll siya ng 2M. Mababa ang tsansa, pero mas mabuti na kaysa wala. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa mga combat abilities at natagpuan ang natitirang Ken Mastery, isang kasanayan na tinawag niyang sobrang walang kwenta. Habang tumitingin pa siya, hindi rin maganda ang mga panimulang gamit. Nakahanap siya ng kaawa-awang damit ng isang karaniwang mamamayan at ilang contact lenses. Sa kategorya ng mahika, ang natira na lang ay mga spells para sa pag-regulate ng temperatura, pagpapagaan ng timbang ng dala, at mga basic na galaw. Para sa kalusugan at pisikal na aktibidad, mayroon lang general health, at walking, malayo sa inaasahan niyang magagandang pagpipilian. Pagdating sa job titles, natira na lang sa kanya ang shot in, o neat. Ang mga traits ay kasing tawa rin, corporate proactiveness, jack of all trades, master of none, at akmang-akma, blockhead. Para bang tinutokso siya ng system. Dahil sa matinding inis, hinawakan ni Haruka ang Diyos at marahas na inalog ito, tinatanong kung paano siya makakaligtas sa bagong mundo gamit ang ganoong kakarampot na kasanayan. Nagrereklamo siya na hindi man lang siya makakalabas sa unang baryo gamit ang ganitong lineup. Nakita ng Diyos, na halatang nababahala sa galit ni Haruka, na mahirap makitungo sa isang loner. Bilang pagsubok na pakalmayin siya, mabilis na nagdesisyon ang Diyos na ibigay kay Haruka ang lahat ng natitirang kasanayan at kakayahan sa listahan bago siya ipadala. Ang eksena ay lumipat sa bida na nakatayo mag-isa sa isang masukal na kagubatan, kung saan nakita niya ang villager set na nakalatag sa lupa. Nagtataka, sinimulan niyang halongkatin ang bag na kasama nito, at mabilis niyang nadiskubre ang mahiwagang katangian nito, isang walang limitasyong storage capacity. Sa loob, nakakita siya ng mga pangunahing gamit, isang kahoy na tungkod, mga contact lenses, at ilang natirang gamit. Determinado na tamasahin ang otherworld na karanasan, sinuot niya ang mga gamit at naghanda para tingnan ang kanyang mga stats. Habang sinusubukan niyang buksan ang stats window, isang pop-up ang humarang.
Tinatanong kung gusto niyang gamitin ang kanyang kasanayang dice. Walang pag-aalinlangan, inikot niya ang dice at nakuha ang dobleng M, nalilito sa resulta. Sinubukan ni Haruka na intindihin kung ano ang ibig sabihin nito. Lumitaw ang isang prompt, nagtatanong kung aling stat ang gusto niyang bigyan ng puntos. Pinag-isipan niyang mabuti ang gagawin, at napagdesisyonan na ang mga raw stats lamang ay hindi sapat upang masiguro ang kanyang kaligtasan sa hindi pamilyar na mundong ito. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, nagpasya siyang ilagay lahat ng puntos sa kanyang lock stat. Nang tuluyan ng bumukas ang stats window, laking gulat niya nang makita na maxed out na ang kanyang lock, ang M, na nakita niya kanina ay nangangahulugang max. Ngunit agad nawala ang kanyang tuwa nang tingnan niya ang iba pang halos walang silbing mga kasanayan. Napansin niya ang dalawang bagong skills, loner, na pumipilit sa kanya na mamuhay mag-isa at ipinagbabawal siyang sumali sa anumang party. At servitude, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang utusan ng iba. Nang maisip ang mga masamang implikasyon nito, napahinga ng malalim si Haruka sa ideya na hindi siya makakapagtayo ng harem sa mundong ito dahil sa kanyang mga limitadong kasanayan. Tumingin siya sa paligid, saglit na nagtaka kung bakit wala ang kanyang mga kaklase sa paligid ngunit agad din niyang binaliwala ito. Wala rin namang silbi dahil hindi siya maaaring bumuo ng party. Tanggap na ang kanyang kapalaran, nagsimula na siyang magplano kung saan itatayo ang kanyang base of operations. Sinimulan ni Haruka ang paggalugad sa makapal na kagubatan, nagrereklamo tungkol sa hirap makita dahil sa napakataas na mga puno. Dito niya naalala ang contact lenses sa kanyang bag. Pagkatapos niyang isuot ang mga ito, nabigla siya sa linaw ng kanyang nakikita, lahat ng bagay sa paligid niya, mula sa mga halaman hanggang sa mga bagay, ay may label. Napagtanto niyang ang lenses ay nagbibigay sa kanya ng appraisal skill, at labis siyang humanga kung paano pinadali nito ang pag-unawa niya sa mundo. Habang iniskan niya ang lugar, napansin niya ang ilang nakakain na kabute na may latent ability drawing effect. Nakangiti siyang pinulot ang mga ito at inilagay sa kanyang walang limitasyong storage bag, tiwala na makakahanap siya ng kahit anong kailangan niya gamit ang kasanayang ito. Di nagtagal, natagpuan niya ang isang ilog, agad na pinuno ang kanyang bote ng tubig at tinigo ang kanyang uhaw. Sa kanyang patuloy na pagdalugad, narating niya ang bungad ng isang kuweba. Nakatayo sa harap nito, bumulong siya ng mabilis na dasal, umaasang walang mga halimaw sa loob, at maingat na pumasok. Sa loob ng kuweba, nagulat si Haruka sa kung gaano kaluwag at komportable ang pakiramdam nito. Sinimulan niyang isipin na gawing tahanan ng kuweba, lalo na't may dala siyang mga tent at lampara. Nagsimula siyang magkampo, gamit ang mga tuyong dahon at sanga na kanyang nakolekta kanina para magpaninggas ng apoy gamit ang kanyang temperature control magic. Kontento siya at inisip na ang apoy ay magpapalayo sa mga hayop sa gabi. Bago matulog, binuksan ni Haruka ang kanyang stats window para suriin ang kanyang progreso. Nagulat siya nang makita niyang nag-level up na ang kanyang temperature magic, at ngayon ay naka-unlock na ang fire magic. Bukod dito, nakakuha siya ng mga bagong kasanayan, clairvoyant sight, presence detection, at enemy tracking. Pinagpalagay niyang ang mga kasanayang ito ay nabuo mula sa kanyang mas mataas na kamalayan sa mga halimaw sa paligid. Habang unti-unti siyang nakakatulog, iniisip niya kung ano ang gagawin niya sakaling may dumating na mga halimaw sa gabi. Kinabukasan, nagising si Haruka sa isang tahimik na kuweba, laking ginhawa niya na walang gamambala sa kanya sa buong gabi. Napag-isip-isip niyang epektibo ang kanyang mga ginamit na pang-iingat, at marahil ang kanyang shot-in job title ay may kakayahang protektahan ang kanyang tirahan, kaya't mas panatag ang kanyang pakiramdam sa bagong mundong ito. Habang nararamdaman ang gutom, nagpatawag siya ng apoy gamit ang kanyang bagong nakuha na fire magic, at naghanda ng lutuin, mga kabute at jerky. Naniluto ng may perpektong timpla. Habang nilalasap ang kanyang pagkain, unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha, napakasarap ng lasa. Hindi niya maiwasang pahalagahan ng villager A set na nagbigay sa kanya ng kawali at mga kutsilyo. Habang tinitingnan ang kanyang gamit, nag-isip siya kung si Villager A ay isang karaniwang mamamayan lang o isang tunay na survival expert. Nabusog na siya, kaya iniisip niya ang susunod na hakbang. Pakiramdam niya ay angkop na gawing base pansamantala ang kuweba. Ngunit nauunawaan niya ang kahalagahan ng paglagay ng mga panseguridad. Sa kanyang paggalugad, nakatagpo siya ng mga halamang gamot at mas maraming kabute, ngunit biglang sumagi sa isip niya na ang mga halimaw sa paligid ang maaaring maging pinakamalaking banta. Pinatalas niya ang kanyang mga pandama at naramdaman ng dalawang goblin sa malapit. Binalot siya ng takot, ngunit agad din itong hamupan ng suriin niya ang mga kalaban, mga pipitsuging halimaw lamang, ngunit may mga estadistikang mas mataas kaysa inaasahan niya. Nagdududa siya kung kaya niyang labanan ang mga ito, ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian, upang magpatuloy sa paggalugad, kailangan niyang makipaglaban. Binalot niya ang kanyang tungkod ng isang patong ng mahika, na nagbigay dito ng mas mataas na kapangyarihan, kaya naramdaman niya ang pagtaas ng kumpiyansa. Sa puso niyang puno ng determinasyon, sumugod siya sa mga goblin, hawak ang kanyang kumikislap na tungkod na tila ilaw ng pag-asa. Madali niyang napaslang ang unang goblin. Gumanti ang pangalawang goblin, ngunit walang kasanayan at ritmo ang mga pag-atake nito, kaya't madali niyang naiwasan at binanatan ng isang malakas na sinag mula sa kanyang tungkod. Habang lumulubog ang araw, pumunta siya sa ilog upang linisin ang sarili mula sa mga hirap ng araw. Naramdaman niya ang kasiyahan matapos malampasan ang kanyang unang laban.
Habang iniisip ang mga nangyari, itinuturing niya itong tagumpay. Bumalik siya sa kuweba, pagod na pagod. Matapos ang mabilis na merienda ng kabute, napansin niya ang isang pamalong kahoy na itinapon ng isa sa mga goblin. Sinuri niya ito ng mabuti ngunit agad ding iniwasan dahil sa maikling saklaw at mabigat nitong timbang, mas pinili niyang manatili sa kanyang pinagkakatiwalaang tungkod. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga estadistika, binalot siya ng sorpresa, tumaas ang kanyang antas. Mahirap paniwalaan na ang simpleng pagpalo sa mga halimaw gamit ang kanyang tungkod ay makapagbibigay sa kanya ng ganitong tagumpay, ngunit hindi niya maitatanggi ang kanyang kasiyahan. Kabilang sa kanyang mga bagong katangian ay isang kasanayan na tinatawag na Magic Infusion, at napansin din niya na tumaas ang antas ng kanyang calisthenics. Lumipas ang 2 araw at sa ikatlong araw, naramdaman ni Haruka na nagsisimula na siyang magsawa sa paulit-ulit na pagkain ng kabute at nagnanais ng karne. Natawa siya sa sarili, naalala kung paano siya pinapagalitan ng kanilang class representative tuwing binabanggit niya ang ganoong hiling. Sa paghinga ng malalim, napilitan siyang kumain muli ng kabute. Desididong maunawaan ang kasanayang Magic Infusion, nadiskubre niyang binabalot nito ang kanyang katawan ng mahika, na nagpapabuti sa kanyang kontrol sa katawan at nagpapalakas ng kanyang depensa sa mahika. Tumaas din ang antas ng kanyang appraisal skill sa level 2, ngunit ngayon ay nagpapakita ito ng mga tandang pananong sa mga bagay na sinusuri niya, na nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan kung ang kasanayan ba ay bumaba sa halip na umunlad. Pinili niyang isantabi ang kalituhang ito at naglakad papasok sa gubat, sabik na magsanay ng mahika. Gayunpaman, agad na nakuha ng kanyang pansin ang isang nakakaintrigang kabute, at naramdaman niya ang pamilyar na pagkadismaya sa kawalan ng karne. Habang iniisip niya kung bakit hindi tumutubo ang karne sa mga puno, pinaalala niya sa sarili na ang layunin niya ay magsanay ng mahika. Muli niyang pinaganya ang Magic Infusion at mabilis siyang tumakbo sa gubat, pakiramdam ay ganang katawan at nasisiyahan sa bago niyang kahusayan sa pagkilos. Nang makatagpo siya ng isang grupo ng mas malalakas na goblin, nagulat siya na madali niyang napabagsak ang mga ito, kaya't lalo siyang lumakas ang loob na iniisip niyang kaya niyang labanan ang tatlo ng sabay. Ngunit nang makita niya ang tatlong maskuladong goblin, agad na umiral ang kanyang instinct at mabilis siyang nagtago, alam ang kanyang mga limitasyon, bago tahimik na umalis. Sa mga sumunod na araw, gumawa siya ng routine ng pang-araw-araw na mangaso ng goblin at mag-aral ng mahika sa gabi. Pagsapit ng ika-5 araw, tuwang-tuwa siyang madiskubre na kayanan niyang pabagsakin ng isang goblin sa isang palo lang. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para ayusin ang kanyang kuweba, naglagay ng gate at ilang simpleng kasangkapan. Nang gabing iyon, labis ang kanyang saya nang makahuli siya ng kuneho, handa na siyang lutuin ang kanyang pinaghirapang karne nang maramdaman niyang may papalapit. Sa kanyang pagkadismaya, mga kaklase pala niyang babae ang naroon, at upang hindi makaakit ng atensyon, nagpasya siyang manatiling nakatago. Gamit ang kanyang clairvoyance, napansin niyang may ilang delinkwente sa malapit. Kaya't iniiwasan niya rin ang mga ito. Nang maramdaman niyang may mas marami pang tao sa paligid, naisip niyang naroon rin ang ibang grupo ng mga klase, kasama ang grupo ng kanilang class rep. Sandali niyang naisip ang batiin ito, lalo na't matagal na silang magkakilala mula pa noong elementarya, ngunit agad niyang binaliwala ang ideyang iyon. Tanggap na niya ngayon ang kanyang kalayaan, at masayang-masaya siya sa katahimikan ng kanyang bagong buhay, natutuwa sa pagkakataong lupigin ang bagong mundong ito sa sarili niyang mga pamamaraan. Bago harapin ang mga nangaasar, nagtago si Haruka sa mga palumpong para hindi makita. Narinig ng isa sa mga nangaasar ang isang ingay at lumapit, kaya't umaasa si Haruka na hindi siya lalapit. Sa sandaling iyon, isang kuneho ang tumakbo palabas, ikinagulat ang nangaasar at pinagkamalang ingay ng hayop. Umalis sila, kaya't nakahinga ng maluwag si Haruka. Kahit na ayaw niyang harapin ang mga nangaasar, nanatili si Haruka malapit para makinig sa kanilang usapan. Gayunpaman, wala silang pinag-uusapan na kapaki-pakinabang. Ang leader ay nagyayabang tungkol sa kahanga-hangang figure ng bise kinatawan ng klase, habang ang iba ay sumasang-ayon sa kanilang sariling mga paborito. Ito ang nagpapaalala kay Haruka kung paano madalas na nakikitungo ang mga babaeng iyon sa mga nangaasar tulad ng mga ito. Pagkatapos ay kinutya ng leader si Tanaka, isang estudyante sa labas ng kanilang grupo, na nagtatanong kung ang mga kasanayan ng mga babae ay magiging epektibo para sa kanilang mga plano, na nag-iisip kay Haruka na ginagamit nila siya bilang search engine. Nagbiro ang leader na hinihintay siya ng bise kinatawan, at di nagtagal, umalis silang lahat ng tuluyan. Napagtanto ni Haruka na ang buong klase ay nasa itaas ilog, ngunit alam niya na ang pag-iisa ang pinakamagandang opsyon niya. Ang pinakamalaking problema ni Haruka ay nakakuha lang siya ng mga kabute, ngunit hindi bababa sa tumaas ang antas ng kanyang kasanayan sa pagiging loner, malamang dahil hindi siya nakikipag-ugnayan sa mga kaklase. Gayunpaman, nasa antas 3 pa lang siya, na iniuugnay niya sa hindi pagtaas ng antas ng kanyang iba pang mga kasanayan. Tulad ng Master of None at Ventriloquist, na ang kahulugan ay hindi niya maintindihan. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, sinubukan niyang maunawaan ang mga kakayahang ito. Napaisip si Haruka tungkol sa kahulugan ng Master of None, na nagmumungkahi na hindi siya makapag-concentrate sa pagiging master ng isang kasanayan, ngunit marami siyang magagawa sa isang medical level. Ang terminong ventriloquist ay tila mas masama, na nagpapahiwatig na siya ay parang isang papel na kinokontrol ng iba.
Nagpasya siyang itabi ang mga salubing iyon sa ngayon, at pinili niyang kumain para mag-clear ng kanyang ulo, kahit na nangangahulugan ito ng mas maraming kabuti. Sa ikapitong araw, maaga sa umaga, nagising si Haruka sa tunog ng pag-angkin ng metal at mga sigaw ng labanan ng mga lalaki. Una niyang naisip na ang mga delinkwente ang nag-aaway muli. Gayunpaman, habang papalapit siya sa pinagmumulan ng ingay, nakita niya ang mga nerd na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga goblin, na ikinatuwa niya. Naisip niya kung tutulungan ba sila dahil parang nahihirapan sila, ngunit matapos gamitin ang kanyang kasanayan sa pagsusuri, natukoy niya na hindi talaga sila nangangailangan ng tulong. Ang mga nerd ay lahat nasa antas 16, na binubuo ng isang mangkukulam, isang santo, isang tagapagbantay, at isang shinobi. Napagtanto ni Haruka na mayroon silang mas kapaki-pakinabang na mga kasanayan kaysa sa kanya, na nagpapaliwanag sa kanilang tagumpay sa labanan. Ito ang nagpaisip sa kanya tungkol sa kanyang sariling klase, na may maraming atleta at mahuhusay na estudyante, ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano siya napunta sa grupong ito. Mukhang nanood ang mga otaku nerd ng sapat na Ice Sky para malaman kung paano haharapin ang sitwasyon. Habang nagpa siya si Haruka na umalis, nakita ng kanyang kasanayan sa pangunawa ang dalawang goblin na nagkukubli sa likod ng mga nerd. Naalala kung paano palaging mabait sa kanya ang mga nerd, pumasok si Haruka at mabilis na pinatay ang dalawang kaaway. Pagkatapos, binati ni Haruka ang grupo. Nagsimulang maglakad sila ng magkasama, at nagpasalamat sa kanya ang mga lalaki para sa kanyang tulong. Gayunpaman, matagal nang hindi nakikipagkaibigan si Haruka kaya't hindi niya alam kung paano sasagutin ang kanilang pasasalamat. Dinala niya sila sa kanyang kuweba, kung saan namangha sila sa arkitektura at disenyo, lalo na dahil siya mismo ang nagtayo nito. Nakipag-usap si Haruka, tinanong kung ano ang nangyari sa natitirang bahagi ng klase at kung bakit sila nasa kagubatan sa oras na iyon. Nahirapan ang mga nerd na sumagot, at ipinaliwanag ng mangkukulam na tumatakas sila. Ikinwento niya kung paano nagsimula ang lahat nang mateleport sila sa kagubatan. Ang ilan ay napakamot sa ulo o kinurot ang kanilang sarili, iniisip na panaginip lang iyon, habang ang iba ay umiyak. Gayunpaman, ang mga nerd ang nakaramdam ng pinakakomportable sa mundong ito ng isekai, na nagunjok sa mga nangaasar na humingi ng paliwanag tungkol sa mga ganitong mundo, at nagbanta ng karahasan kung hindi sila sumunod. Sa gitna ng kaguluhan, tumawag ng katahimikan ang kinatawan ng klase. Ngunit nang lumitaw ang isang kawan ng mga goblin, walang sino man ang makayanan ng sitwasyon, kahit na ang mga mayabang na delinkwente, na umatras sa takot. Ang pagbubukod ay ang mga nerd, itinaas ng tagapagbantay ang kanyang kalasag, iwinasiwas ng shinobi ang kanyang katana, ginamit ng santo ang kanyang martilyo, at nagspell ang mangkukulam. Sila lahat ay sumugod sa mga goblin. Sa huli, kahit na ang mga nangaasar at atleta ay sumali sa labanan. At nang magkasama, tinanggal nila ang banta. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, iminungkahi ng kinatawan ng klase na maghanap ng ligtas na lugar para manatili, na dinala ang grupo sa pampang ng ilog. Nang makarating doon, ginamit ng mga nerd ang kanilang kaalaman sa isekai upang bumuo ng isang diskarte sa kaligtasan at magtayo ng kampo. Hinati ng mga kinatawan ng klase ang mga tungkulin, na nagtalaga ng mga gawain tulad ng pagbabantay, pagluluto, at pagtitipon ng mga supply. Pinayagan nito ang buong klase na magtulungan. O kaya'y tila. Gayunpaman, isang araw, nagreklamo ang mga sikat na babae tungkol sa pagtitipon ng panggatong at tumangging makipagtulungan. Di nagtagal, sumali ang iba, at halos lahat ng miyembro ng grupo ang nawala sa lider. Ang mga kinatawan lamang ng klase, ang mga nerd, at ilang iba pa ang nanatili sa kampo, ngunit ang ilan ay hindi pa rin motivated at nababagot sa gawain, na nagunjok sa kanila na mag-slack off. Pagkatapos, sinalakay ang kampo ng mga goblin, at ang mga nerd, na napagod na sa trabaho, ay kailangang harapin ang mga kaaway ng mag-isa. Nanalo sila, ngunit sa halaga ng kanilang pagkapagod. Sa kabila nito, kinilala ng nerd na mangkukulam ang hamon na nasa unahan, kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang magtulungan at tumaas ang antas. Ang mga goblin ay hindi lamang ang kanilang banta, ang mga nangaasar ay nagdudulot din ng panganib, dahil nakita ng mangkukulam na pinipilit nila ang isa pang estudyante na ilipat ang mga kasanayan sa kanila, tulad ng charm, na malamang na nagbibigay ng kontrol sa iba. At puppeteer, na nagmumungkahi ng kontrol sa mga tinatawag na papay. Sa esensya, ang mga nerd ay hindi lamang tumataas ang antas upang harapin ang mga panlabas na kaaway, kundi pati na rin ang mga nasa loob ng kanilang sariling kampo. Upang bantayan ang mga gumagawa ng gulo, sinundan sila ng mga nerd sa malalim na kagubatan at narinig ang kanilang plano na magtatag ng isang harem sa kampo. Mabilis silang bumalik upang babalaan ang kinatawan ng klase, na nagpasya ring tumaas ang antas bilang paghahanda upang harapin ng harapan ang mga nangaasar. Gayunpaman, kamakailan lamang ay natutunan ng mga nangaasar kung paano gamitin ang mga kakayahan ng charm at puppeteer, na ginagawang mas mahirap ang hamon. Gayunpaman, nang may malaking tapang, hinarap ng kinatawan ng klase ang mga karibal na parang tupa sa patayan. Sa sorpresa ng lahat, mabilis na natalo ang lahat ng nangaasar at naiwang hindi makagalaw. Ang mga nerd ay gumamit ng mahika upang ayusin ang mga masasamang kakayahan ng mga delinkwente, at dahil sa paglalantad ng kanilang mga plano sa harem, napilitang tumakas ang mga bully mula sa kampo.
Gayunpaman, malinaw na hindi nila madaling palalampasin ito, at hindi nagtagal ay bumalik sila para mag-higanti. Nag-init ang tensyon, at kumalat ang takot sa buong lugar. Upang mas lumala ang mga bagay, nangako ang mga umaatake na babalik sila. Sa huli, ang kampo ay naging abo, at sinisi ng mga sikat na babae ang mga nerd sa sakuna, na inakusahan silang nagudyok ng away sa mga bully. Sumali ang iba pang mga mag-aaral sa pagsisisi, na tinarget ang mga otako. Sinubukan ng kinatawan ng klase, kasama ang ilang iba pa na naniniwala na ang mga nerd ay inosente, na ipagtanggol sila, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay nabigo. Bilang resulta, ang mga nerd ay pinalayas mula sa kampo. Nang marinig ang kwento, halos maluha si Haruka at niyakap ang kanyang mga kasama para sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Nag-alok pa nga siya sa kanila ng isang mushroom party para magtsismisan at punan ang kanilang mga tiyan. Gumugol si Haruka ng gabi kasama ang kanyang mga kaibigan. Napagtanto na ang pagkakaroon ng kasama ay hindi palaging masama. Nang magbukang liwayway, nagpaalam siya sa kanyang mga kaklase. Tinanong ni Oda kung sasama si Haruka sa kanila, dahil plano nilang sundan ang ilog upang maghanap ng lungsod upang maging mga adventurer. Inamin ni Haruka na walang ibang tao sa isekai na gusto niyang makasama, ngunit sa kanyang karaniwang misteryosong paraan, tinanggihan niya ang alok at sinabi sa kanila na umalis. Habang pinapanood ang mga nerd na naglalakad palayo, naisip ni Haruka na ang kanyang mahina na mga kakayahan ay magpapabagal lamang sa kanila. Ibinukod iyon, nagpa siya siyang hanapin ang mga kinatawan ng klase upang malaman ang totoo sa nangyari. Sa kanyang paghahanap, nakasalubong niya ang isang kobold, nakagat, ngunit nagawa niyang talunin ang nilalang sa pamamagitan ng paghampas nito sa ulo. Habang patuloy siya sa kanyang paglalakbay, narating niya ang nawasak na kampo ng kanyang klase ng magkagabi. Ipinakita ng kanyang kasanayan sa pagtuklas ng kaaway ang mga yapak ng tao na tumatawid sa ilog. Kaya sinundan niya ang mga bakas at nakita ang mga sikat na babae sa malayo. Naisip ni Haruka na mas mabuti sana kung nanatili siya sa bahay at nagpista ng inihaw na kabute, ngunit habang gagawin na niya iyon, hinarap siya ng mga pinakasikat na babae sa klase. Tumakas si Haruka, ngunit nang marinig niyang sinabi ng isa sa mga sikat na babae, "Pakiusap, tumigil ka," nagpa siya siyang tingnan kung iyon nga ba talaga ang sinabi niya. Mabilis na ipinaliwanag ng babae na hinahanap nila ang mga nerd upang humingi ng tawad. Dahil napagtanto lang nila ang bigat ng kanilang pagkakamali. Pagkatapos ng lahat, buhay pa sila dahil sa mga nerd. Nakita ni Haruka na kakaiba na gusto ng mga sikat na babaeng ito na humingi ng tawad, dahil hindi mangyayari iyon sa orihinal na mundo. Sinabi niya sa kanila na imposibleng maabyutan ng mga nerd sa puntong ito. Gayunpaman, hiniling sa kanya ng isa sa mga babae na ibahagi ang kanyang nalalaman, na nagudyok kay Haruka na tumugon ng mga matitinding tanong. Makakalabas ba sila sa kagubatan? Makakaharap ba sila sa mga halimaw? Talaga bang hahanapin nila ang kanilang mga tagapagligtas at humingi ng tawad? O sisuko na lang sila? Nahaharap sa kanyang matitinding salita, nagsimulang umiyak ang mga babae na parang mga bata, natatakot na mamamatay sila sa walang katapusang kagubatan. Nagmakaawa sila kay Haruka na turuan sila ng lahat ng alam niya para mabuhay sila at makapagbayad sala sa pagpapalaya sa mga nerd mula sa kampo. Pagkatapos nito, napansin ni Haruka na na-activate ang kanyang kakayahan sa pagsupil sa sistema, na naglilista ng 3 babae bilang nasupil, ang sikat na leader, sikat na babae A. At sikat na babae B. Nangangahulugan ito na, gusto man niya o hindi, nakatali na siya sa kanila sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng puwersa ng tadhana. Habang nagsisimula ng sumikat ang araw pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, sinundan ng 3 babae si Haruka na parang mga sisiw na sumusunod sa kanilang ina. Nababaliw na si Haruka sa kanilang walang kamalay-malay na pag-uugali, lalo na ang walang laman na tingin sa kanilang mga mata. Natatakot siya sa sandaling mag-escalate ang mga bagay kapag nagsimula silang magpatayan ng mga kobold ng walang pag-aalinlangan at ibibigay ang kanilang mga kristal na parang mga aso na nagbabalik ng laruan sa kanilang amo. Ganoon ang kanyang imahinasyon kung paano gumagana ang kakayahan sa pagsupil. Sa gitna ng mga desperadong kaisipang ito, napansin ni Haruka na ang isa sa mga babae ay nasugatan, kaya inalok niya siya ng healing potion. Gayunpaman, sa halip na gamitin ito ng maayos, binuhos niya ang buong potion kay Haruka, iniisip na iyon ang utos. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Haruka na kung malalaman ng kinatawan ng klase kung ano ang nangyari sa mga babaeng ito, tiyak na mababaliw siya, at hindi niya kayang harapin siya gamit ang kanyang kapangyarihan bilang leader ng klase. Habang iniisip niya kung paano ay ando ang spell ng pagsupil, lumitaw ang kinatawan ng klase sa likuran niya, sumisigaw para makuha ang kanyang atensyon. Samantala, nagpaplano ang mga bully na habulin ang mga babaeng naglalakad-lakad sa paligid ng lumang kampo, ngunit una, may iba pang mga problema silang dapat harapin. Bumalik tayo sa bida. Sinubukan niyang tawagin ang representative ng klase sa kanyang pangalan, pero hindi niya talaga maalala ito. Siyempre, labis itong ikinainis ng babae, na ipinakita ang kanyang pagkairita ng malakas at malinaw. Di nagtagal, dumating na rin ang iba pang representative ng klase, halatang hinihingal. Tinanong ng leader kung ano ang nangyari sa mga preppy na babae, dahil mukhang hindi maganda ang kanilang kondisyon. Pero sa totoo lang, gusto rin ni Haruka ng paliwanag. Mukhang ang kanyang subjugation skill ay nagdulot sa mga babae na magmukhang mga zombie.
Nang maunawaan ang sitwasyon, tinanong ng representative ng klase kung ginamit ni Haruka ang subjugation skill sa mga preppy na babae, at tumango siya. Bagaman may pag-aalinlangan, nainis ang babae dahil ang ganitong uri ng kakayahan ay dapat lang gamitin sa mga halimaw, kaya napilitang ipaliwanag ni Haruka na nangyari ito ng aksidente. Pagkatapos marinig iyon, binigyan siya ng mga babae ng makahulugang tingin. Natila nagdududa sa kanyang paliwanag, at sa isang sandali, halos magmistulang yelo si Haruka sa ilalim ng malamig at mapanuring mga tingin nila. Sa kaunting pagsusumikap, nagawang makawala ni Haruka sa sitwasyon at nagtangkang umalis, pero iginiit ng mga babae na huminto siya roon. Naiinis, hindi makapaniwala si Haruka na ito ang buhay na isinumpa sa kanya sa bagong mundong ito. Ipinagpag ng leader si Shimazaki, ang pinuno ng mga preppy na babae, upang tingnan kung okay siya. Sa wakas, bumalik sa normal ang mga mata ni Shimazaki, at tinawag ng representative ng klase si Haruka para tipunin ang lahat ng babae at talakayin kung ano ang nangyayari. Sa wakas, naiwan si Haruka na mag-isa, gaya ng gusto niya mula pa sa simula. Kaya naisip niyang magsanay ng kanyang house expansion skill habang naghihintay. Baka makapagtayo pa siya ng base o isang bagay na katulad noon. Sa layuning ito, nagtipon siya ng mana sa kanyang mga kamay upang i-activate ang skill, pero sa halip na magawa ang inaasahan. Nakalibing siya sa lupa ng trahedya, na ang leeg lang ang nakalabas. Natural, kinailangang hukayin siya ng representative ng klase para maipaliwanag niya ang lahat ng sinabi ni Shimazaki. Ayon kay Shimazaki, dumating si Haruka para tulungan silang lahat, kaya yumuko ang mga babae upang pasalamatan ang maaway na lalaking ito sa kanyang pagtulong. Dahil dito, humiling si Haruka na umuwi na, ngunit pinagalitan siya ng mga babae na nanghingi ng tulong na ipinangako niya. Nagtaka ang representative ng klase kung ano ang ibig sabihin ng pag-uwi. Kaya ipinaliwanag ni Haruka na mayroon siyang bahay, isang tahanan na itinayo niya gamit ang sariling kamay matapos siyang mapunta sa mundong ito. Na-excite ang mga babae sa revelasyong ito, at agad na nagmungkahi ang leader na magkaroon ng bagong pagpupulong, iniwan muli si Haruka sa gilid. Tinanong ng representative ng klase kung ilan ang maaaring magkasya sa kanyang bahay. Sumagot si Haruka na kung pagsisiksikan ng 6 na tao sa espasyong kasing laki ng tatami mat, maaaring magkasya ang mga 240 katao. O higit pa kung aalisin ang mga muebles at hindi alintana ng mga tao na magkasiksikan sa banyo at kusina. Nang marinig ito, nabighani ang mga babae na ang kanyang bahay ay may ganitong mga silid, habang nagulat naman ang leader na nakatira siya sa isang mansyon sa gitna ng kawalan. Kahit na ganito, hinikayat ng mga babae ang kanilang leader na magtanong, kaya ginawa niya ito, maayos na nagtanong kung maaari ba siyang at ang kanyang mga kaibigan ay manatili sa bahay ni Haruka, kahit man lang sa gabing iyon. Sa sandaling matapos niya ang pangungusap, halos hindi makapaniwala si Haruka na ang malaking grupo ng mga high school girls ay mananatili sa kanyang lugar, at ang kaisipang ito ay labis na nakakaabala sa kanya upang tumanggi. Walang pag-aalinlangan, dinala niya silang lahat sa kanyang tahanan, gamit ang kanyang location skill upang gabayan sila sa madilim na gabi. Sa wakas, matapos ang mahabang lockeran, hingal na hingal ang mga babae mula sa pagod, hindi makasabay sa mabilis na lakad ng kanilang host. Mainit silang tinanggap ni Haruka sa kanyang simpleng tirahan. Nang makahinga na sila ng maluwag at mapagtanto kung nasaan sila, naging malinaw na nakarating sila sa isang mansyon sa gitna ng kawalan. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpasaya sa grupo ng mga babae ng higit pa sa kahit ano pang naranasan nila sa masalimuot na bagong mundong ito. Para kay Haruka, tila kakaiba na mas gusto ng mga babae ang kanyang bahay kaysa sa mga nerd, ngunit ngayon, oras na para ipakita kung nasaan ang lahat. Habang itinuturo niya ang banyo, karamihan sa mga babae ay nagunahan na upang maligo, itinapon ang kanilang mga damit sa ere. Habang papalayo sila, napatingin si Haruka sa tanawin ng 12 ng mga babae na sabay-sabay naliligo at napagtanto na ang lahat ng oras na ito sa kagubatan ay ginawang parang mga ligaw na nilalang ang mga babae. Dahil puno na ng tao ang lugar, nakahanap si Haruka ng sarili niyang sulok sa pamamagitan ng pagtayo ng tent sa labas. Ngunit habang ipinagdiriwang niya ang kanyang pag-iisa, biglang dumating ang leader ng mga representative ng klase upang magpasalamat sa lahat ng suportang ibinigay niya. Matapos umalis ang mga lalaki, sobrang balisa ang mga babae, pero ngayon ay mas kalmado na sila. Kamangha-mangha kung ano ang nagagawa ng magandang silid, masarap na pagkain, at mainit na paliguan para sa kaluluwa ng tao. Sa kabila nito, inamin ng leader na pakiramdam niya ay hindi niya lubos na nipamuno ng maayos ang grupo sa kabila ng lahat ng takot na kanilang pinagdaanan. Pinatahimik siya ni Haruka at sinabing ligtas sila ngayong gabi dahil sa kanya, pero sumagot siya na, sa kasamaang palad, hindi niya kayang gawin ang mga nagagawa ni Oda at ng iba pa. Sa puntong iyon, sinabi ni Haruka na hindi niya kailangan gawin iyon. Ang mga nerd ay halos likas na sanay para sa ganitong klaseng kapaligiran, at pumunta sila rito na alam ang eksaktong gagawin, sila ang mga dayuhan sa mundong ito. Dahil dito, ang iba ay walang ideya kung paano mabuhay dito, kaya hindi niya dapat ikumpara ang sarili sa kanila. Bahagyang gaman ang pakiramdam niya dahil dito, pero mayroon pa rin siyang tanong, kung kayang magtayo ni Haruka ng mansyon sa gitna ng kawalan, baka siya ang tunay na dayuhan sa kwentong ito. Nagulat si Haruka sa talas ng kanyang pag-unawa. Nagpaalam ito ng magandang gabi at umalis na.
Pagkatapos ng mahabang panahon, nagkaroon ng pagkakataon ng mga babae na makaligo ng maayos at matulog sa isang maayos na kama, nagpapahinga na parang mga sanggol sa hindi inaasahang mansyon na ito. Si Haruka naman, ang nakakuha ng hindi komportableng lugar, pero sapat na para sa kanya ang mapanatili ang katahimikan sa kanyang sariling sulok. Nag-iisa, habang iniisip ang mga babaeng nakadamit na pang-itaas, iniisip ng pilyong binata na ito'y magiging mahabang gabi. Nang magbukang liwayway muli, humingi ng paumanhin ng isang babae dahil nagising si Haruka ngunit ipinabatid na handa na ang agahan. Nagising siya ng bigla, walang ideya kung sino ang taong ito sa loob ng kanyang tent. At nagtanong kung maaari bang matulog pa siya ng kalahating oras bago bumangon. Lumapit ang babae at nanukso na parang wala siyang balak bumangon talaga. Medyo nailang si Haruka at sinubukang baguhin ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang nasa menu para sa agahan. Sinabi ng babae na mayroong kabute at inihaw na isda, na ikinatuwa ni Haruka, lalo na't ilang araw na siyang kumakain ng kabute lang. Hindi sinasadya, aksidenteng nabunggo ni Haruka ang noo ng babae habang sila'y lumalabas ng tent. Sinubukan ng babae na makabawi mula sa tama habang si Haruka, na hindi pinapalampas ang pagkakataon, ay iniwasan ang paghingi ng paumanhin at dumiretso sa pagkain ng isda. Sa unang kagat pa lang, lalong lumalim ang bagong pagmamahal niya sa isda na parang walang katulad. Tinanong ng babae, na kinakatawan ng kanyang grupo, kung hindi ba nakatira si Haruka malapit sa ilog. Sumagot siya na oo, pero puro kabute lang ang kinakain niya at pinapanood ang mga isda dahil napakabilis at napakatalino ng mga ito para madaling mahuli. Naging curious siya at nagtanong kung may mas madaling paraan ang mga babae para manghuli ng isda, at ipinakita nila sa kanya ang kanilang pamamaraan na mas nagpapadali sa gawain. Sa tabi ng ilog, ginamit ng isa sa mga babae ang kanyang kapangyarihang elektrisidad na agad na pumatay sa mga isda. Namangha si Haruka at humiling na gawin ulit ng babae ang nasabing teknik. Nang mangalap ito ng kuryente sa kanyang mga kamay, ginamit ni Haruka ang kanyang packaging na kakayahan upang mahuli ang spell at pagkatapos ay ginamit niya ito sa ilog gamit ang kanyang sariling mga kamay. Tuwa ang naramdaman niya habang ipinagdiriwang ang unang beses na makahuli ng isda, at bukod pa rito, nakagawa pa siya ng sarili niyang electric magic. Ayon sa lahat ng indikasyon, sa pamamagitan ng kanyang packaging ability, kaya niyang mahuli ang anumang elemental na magic at kopyahin ito sa sarili niyang paraan. Sinabi ng babae na tila sobrang lakas naman ng kakayahan na ito, na sinang-ayunan ni Haruka at idinagdag na parang kombinasyon ito ng kanyang packaging skill at Master of None ability. Gayunpaman, naalala niya na siya ang nabigyan ng pinakamasamang kakayahan habang ang iba ay nakakuha ng pinakamagagandang kapangyarihan, at halos mapaihi siya sa tuwa habang sinusubukang kontrolin ng electric magic. Kalaunan, nakipag-usap si Haruka sa leader ng mga babae at tinanong kung nakapagdesisyon na siya sa susunod nilang gagawin. Ipinaliwanag ng leader na hindi pa sila nakarating sa isang kasunduan, pero mukhang papunta na ang lahat sa syudad. Inisip ni Haruka na sinusubukan ng mga babae na habulin ang mga nerd. At kinumpirma nilang kailangan nilang mag-sorry. Binibigyang diin ng leader na mahalagang magdagdag ng ilang mga antas bago simulan ang paglalakbay na ito, na sinang-ayunan ni Haruka dahil yun nga ang plano. Ipinahayag ni Haruka ang kagustuhang tumulong, pero nilinaw ng leader na hindi nila layunin ang habulin sina Oda at ang iba pang mga nerd. Na-disappoint si Haruka at sinabi niyang gusto sana niyang makita ang laban sa pagitan ng mga babae at ng mga nerd na may malalakas na kakayahan. Gayunpaman, sumama siya sa kanila upang simulan ang kanilang training journey. Una niyang tinanong ang bawat isa sa kanilang antas, at ipinakita ng mga babaeng nasa harapan na nasa pagitan sila ng level 16 at 21. Nagulat si Haruka kung gaano kataas ang pinakamababang antas dahil siya ay nasa level 7 pa lamang. Tinupad niya ang kanyang pangako at nakakita ng 3 kobolds na nagpapahinga sa kalapit na palumpong at hiniling sa mga babae na harapin ang mga ito dahil kalahati lang ng antas nila ang mga halimaw. Nagsimulang mag-stretching at maghanda para sa laban ng mga babae, ngunit noong oras na ng laban, sila ay ganap na natalo. Nagreklamo si Haruka kung gaano yun kapathetic, at nagbulang-bulungan ang mga babae na walang nagsabi sa kanila na kakagat ang nilalang. Makalipas ang kaunting oras, sa halip na mag-enjoy ng kapayapaan sa kanyang tent, pinanood ni Haruka ang ilang mga babae na nagtipon sa loob para mag-review ng laban. Sa kalaunan, umalis sila sa tent na may panibagong kumpiyansa. Maliban sa babaeng may kulay lilang buhok na siyang gumising kay Haruka kanina. Naiwan ito para mag-sorry at ipinaliwanag na sinusubukan lamang niya si Haruka. Noong umatake ang mga lalaki, muntik na siyang mahuli at na-trauma, kaya gusto niyang malaman kung sasaktan sila ni Haruka, ngunit napatunayan nito na hindi ganoon. Nangako siyang jijisingan ulit si Haruka para sa almusal kinabukasan. Kaya, kinabukasan, nagsimula si Haruka ng kanyang araw na kumakain ng isda habang nag-eensayo ang mga babae para sa kanilang muling laban sa mga kobolds. Pagkatapos ng pagsasanay, ang ilan ay sobrang pagod na para makatayo, habang ang iba naman ay nagkukunwaring may sakit upang makaiwas sa labanan. Sa kabila nito, ang mga nagpursigi ay nagawang talunin ang 3 kobolds. Matapos ang kanilang tagumpay, binati nila ang mga natalong nilalang at nagsimulang ituring ang mga ito na parang mga alagang aso. Ipinaalam ng leader ng grupo kay Haruka na handa na silang magtungo sa syudad kasama siya, pero hindi naman niya sinabi na sasama siya.
Kalaunan, nakaayos na ang lahat, at tuluyan ng umalis ang mga babae. Binalaan ni Haruka ang leader na walang paraan para malaman kung ano ang naghihintay sa kanila, kaya kailangan nilang manatiling alerto at gamitin ang kanilang talino. Kinagabihan, habang malakas ang ulan, may isang estudyanteng tumatakbo ng mabilis, pilit na tumatakas mula sa humahabol sa kanya. Pagkatapos madapa sa isang bato, bumagsak siya ng malakas sa lupa at agad na nahuli. Sumigaw siya na wala siyang kakayahang hinahanap ng lalaki. Ngunit binaliwala ng humahabol ang kanyang mga salita at inatake siya. Kinabukasan, pinangunahan ni Haruka ang grupo sa kagubatan, na laging alerto sa anumang senyales ng mga nangbubali na maaaring nagtago malapit. Ang kanyang prioridad ay panatilihing ligtas ang lahat, at ang pinakamainam na paraan upang gawin iyon ay ang makalabas sa kagubatan at makarating sa lungsod ng mabilis hanggat maaari. Ngunit hindi lamang ang mga nangbubali ang banta, puno rin ng panganib ang kagubatan. Bigla, isang napakalaking orc ang hamarang sa kanilang daraanan. Agad na inutusan ni Haruka ang lahat na umatras at mag-focus habang siya ay humaharap sa halimaw ng mag-isa. Na naglalayong ipakita ang ilang galaw na dapat nilang matutunan. Habang si Haruka ay sumasalakay sa orc, ito ay hamampes ng kanyang pamalo sa kanya ngunit hindi tumama. Gamit ang pag-iwas upang suriin ang bilis ng orc, naalala niya ang sinabi ng mga nerd, mataas ang resistensya ng mga nilalang na ito sa pisikal na atake, at ang mahika lamang ang tanging paraan upang talunin sila. Sa isip na iyon, binuksan ni Haruka ang kanyang menu upang maghanap ng spell na maaaring gumana. Natagpuan niya ang mga klasikong opsyon ng elemental na mahika. Apoy, tubig, lupa, at hangin. Nakuha ni Haruka ang kasanayang ito mula sa paggamit ng batayang mahika sa pang-araw-araw na gawain, tulad ng paglilinis ng kanyang bahay. Kahit ang mga teknik na tila walang silbi ay maaaring maging mahalaga, at si Haruka ay gumagaling sa paggawa ng pinakamainam mula sa mga ito. Ngunit hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Habang patuloy ang pag-atake ng orc, sinira nito ang isang puno kung saan siya nagkubli, muntik na siyang tamaan. Mabilis siyang umikot sa paligid ng orc at tinamaan ito gamit ang isang stick, na nagdulot sa nilalang na bumagsak sa lupa na may sigaw. Ang tagumpay na ito ay nag-iwan kay Haruka na naguguluhan, kakatapos lang niyang sabihin na ang mga orc ay may mataas na resistensya sa pisikal na atake, ngunit natalo niya ang isa gamit ang simpleng stick. Lumapit ang mga babae, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari dahil hindi sila natuto ng marami mula sa kakaibang engkwentro. Kahit si Haruka ay hindi makapagpaliwanag, kaya nangako siyang lalaban ng maayos sa susunod at umasa sa mahika. Di nagtagal, nakatagpo ang grupo ng isa pang orc sa mas malayo sa daan. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Haruka na subukan ng kanyang apoy na mahika. Nagcast siya ng fireball sa nilalang, madaling natalo ito, na nag-iwan sa lahat na naguguluhan muli kung paano niya ito nahahawakan ng walang kahirap-hirap. Tulad ng dati, walang natutunan ng mga babae mula sa laban dahil ang lakas ni Haruka ay labis na nakaka-overwhelm para sa kanila upang makakuha ng anumang kapaki-pakinabang na karanasan. Pagdating ng gabi, gayunpaman, hindi na gaanong nababahala ang mga babae tulad ng dati, dahil mayroon na silang inihaw na karne na masisiyahan sa kanilang pansamantalang kampo. Malapit, nag-set up si Haruka ng bitag gamit ang lupa na mahika, lumilikha ng isang malalim na hukay upang hadlangan ng anumang potensyal na banta. Ang kanyang mga tent na mahika ay may kasamang monster repellent na tampok at kayang madetect ang mga papalapit na presensya, tinitiyak ang kaligtasan ng mga babae. Kapag natapos na ang mga paghahanda, nagsimula si Haruka sa pagpaplano ng ruta para sa susunod na araw gamit ang mapa na kanyang tinawag gamit ang kanyang evaluation skill. Habang pinag-aaralan ng lokasyon ng ilog, bigla siyang nakaramdam ng mga kaaway malapit at nagmadali upang siyasatin. Mula sa malayo, nakita niya ang ilang mga lalaki at inisip na sila ang mga nangbubali, na nagdulot sa kanya ng malamig na pawis. Ngunit nang sila ay lumapit, lumabas na sila ang mga atleta, na bumati sa kanya sa isang magiliw na paraan. Tinanong ni Haruka kung ano ang ginagawa nila sa gubat, pinaghihinalaan na maaaring may hinahanap sila. Ang mga atleta, na na-offend, ay ipinaliwanag na hindi sila naghahanap ng sinumang babae kundi para kay Haruka mismo. Ang mga babae, sa kabilang banda, ay naramdaman na hindi sila makapagtiwala sa sinuman mula sa klase. Ipinagpaliban iyon, nagbigay babala ang pinuno ng mga atleta kay Haruka tungkol sa isang mapanganib na kasanayan na naglalakbay sa kagubatan, isa na mas masahol pa kaysa sa marionette o hypnosis. Naging mausisa si Haruka kung ano ang maaaring maging mas nakababahala kaysa sa mga spell na iyon at naalala ang isang kasanayan na tinatawag na abduction. Kumpirmado ng atleta na ito nga ay abduction at ibinunyag na hindi ang mga delinquents ang may-ari nito, kundi isang tao mula sa labas ng grupo. Dahil dito, itinaas ni Haruka ang kanyang kamay sa banta at tinawag ang mga lalaki na mga tanga dahil hindi nila isinasaalang-alang na maaaring siya mismo ang may kasanayan. Gayunpaman, kung ganoon nga, sumang-ayon ang mga atleta na mas mabuti na siya ang may-ari nito kaysa sa mga nangbubali. Gayunpaman, gusto pa rin nilang malaman kung talagang marunong mag-cast ng spell ang loner. Nahihiya, umamin si Haruka na maaari lamang niyang gamitin ang mahika ng pagkaalipin, isang bagay na hindi pamilyar sa mga atleta. Sa kabila nito, dahil nasa kamay ni Haruka ang kasanayan, nagtitiwala sila na walang masyadong masama ang mangyayari, na ipinapalagay na malamang na hindi niya ito gagamitin para sa anumang seryoso.
Bahagyang na-offend, binalaan ni Hoko ang mga ito na huwag maliitin ang mga loner, ngunit tiniyak ng mga atleta na hindi sila naghahanap ng gulo. Dumating lamang sila upang magbigay babala sa grupo na maging maingat sa kasanayan ng pagdukot at nangangako na magbabantay sa mga nangbubali na nagtatago sa kagubatan. Bago umalis, humingi sila ng paumanhin kay Haruka para sa lahat ng drama na nangyari sa class camp. Sa puntong iyon, nagpaalam ang mga lalaki at umalis, habang ang kinatawan ng klase na nakikinig sa buong pag-uusap, ay tahimik na nakikinig. Sa umaga ng ika-17, tinipon ni Haruka ang grupo upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa ilang hindi kilalang dahilan, tila mas masaya ang mga babae kaysa sa karaniwan, na nag-iwan kay Haruka na malalim sa pag-iisip. Habang siya ay umalis mula sa grupo, lumapit ang kinatawan ng klase upang talakayin ang pag-uusap sa grupo ni Kakizaki. Ipinaliwanag ni Haruka na humingi sila ng tawad para sa lahat, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya lumapit sa kanya. Sa halip, humingi siya ng paumanhin kay Haruka ng maaga, nag-atubiling talakayin ang paksa dahil sa bigat nito. Agad na napagtanto ni Haruka na siya ang may kasanayan sa pagdukot, na nagulat sa kanya dahil humiling siya sa grupo ni Oda na itago ito. Ngayon na alam na ni Haruka, gusto niyang maunawaan kung bakit siya tumulong sa kanya, na alam ang katotohanan, sa halip na matakot. Hindi nakikita ni Haruka kung bakit siya dapat katakutin, na nagunjok sa kanya na ipaliwanag na ang kasanayan ay nagpapahintulot sa gumagamit na nakawin ang kakayahan ng isang target pagkatapos kunin ang kanilang buhay. Na ginagawa itong pinakamakapangyarihan at masamang teknik sa lahat. Talagang nakakagimbal. Itinuro ni Harda na hindi rin natatakot ang mga nerd, nagawa nilang isara ang mga kasanayan ng mga nangbubali sa puppet at hypnosis ngunit iniwan ang kinatawan ng klase na may kasanayan sa pagdukot. Ipinapahiwatig nito na pinaniniwalaan nilang siya lamang ang dapat may hawak ng kapangyarihang iyon. Naging emosyonal ang kinatawan ng klase at nagsimulang umiyak, sinisisi si Haruka sa pagpapaiyak sa kanya, na nagunjok sa kanya na tumakas habang pinagtatanggol ang kanyang sarili mula sa akusasyon. Ang katotohanan ay, siya ay nagpapasalamat para sa lahat ng kanyang ginawa. Pagkatapos, ipagpapatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa ilog. Nang maabot ni Haruka ang lugar na nasa isip niya, nagpasya siyang subukan ng isang ideya. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya sa isang tiyak na direksyon at inactivate ang kanyang magic infusion. Gumamit siya ng magic weight skill upang pasimplehan ang kanyang sarili, na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng malaking talon sa hangin. Tumatalon mula sa sanga patungo sa sanga hanggang sa maabot niya ang isang kahanga-hangang taas. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya natutunan ang lumipad, sa kabila ng kanyang mga pagsubok, at nag-crash siya sa lupa, halos nawawalan ng lahat ng kanyang HP. Ang kanyang magic infusion ang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan, ngunit sa hindi bababasa, natukoy niya ang landas na kailangan niyang tahakin mula sa kanyang maikling panahon sa hangin. Pagkatapos, habang medyo nahihilo pa mula sa malaking pagbagsak, sinubukan ni Haruka na ipaliwanag sa kinatawan ng klase kung paano siya bumalik sa grupo na puno ng sugat, ngunit nahirapan siyang makagawa ng kahulugan. Sa kabila nito, sa madaling araw, umalis sila muli, sa pagkakataong ito ay kumukuha ng mas mabilis na ruta. Sa daan, nakatagpo sila ng iba't ibang hamon, tulad ng mga babae mula sa klase na nagkakaroon ng sabay-sabay na palaigo at isang trio ng mga orc na humahabol sa isang punto, ngunit nanatiling matatag at nagkakaisa ang grupo habang sila ay papalapit sa kanilang layunin. Matapos ang lahat ng kaguluhan, sa wakas ay nakatagpo sila ng kaunting kapayapaan nang maabot nila ang labasan ng kagubatan, at nagdiwang ang mga babae. Gayunpaman, nanatiling alerto si Haruka, hindi sigurado kung ano ang naghihintay sa mga burol sa unahan. Nang suriin ang kanyang menu, natuklasan niyang natutunan niya ang airwalk skill salamat sa kanyang maliit na stunt mula sa nakaraang araw. Nang walang pag-aalinlangan, sinubukan niya ang teknik, sinisiyasat ang lugar upang matiyak na ito ay ligtas bago ipagpatuloy ang paglalakbay kasama ang mga babae. Habang sinusuri ang lugar, napansin ni Haruka ang ilang lokal na nasa panganib. Kahit na sila ay inaatake ng mga halimaw, hindi ito nangangahulugang sila ay mga mabuting tao, kaya nagatubili siyang tumulong. Gayunpaman, pinilit ng mga babae na iligtas sila, at ang kinatawan ng klase ay nangako pang makipaglaban kung ang grupo ay lumabas na mga bandido. Alam ni Haruka na magiging ganito ang kanyang kilos, kaya nagpasya siyang mag-isa upang maiwasang ilagay sa panganib ang kanyang mga kasama. Upang maabot ang grupo na nangangailangan, ginamit niya ang parehong mahika mula sa nakaraang araw upang tumalon ng mas mataas, ngunit sa pagkakataong ito, nagdagdag siya ng maliit na tornado gamit ang wind magic upang mapabilis ang kanyang bilis. Ang tornado ay nahatak ang kinatawan ng klase kasama siya, at siya ay desperadong humawak sa kanyang balabal upang maiwasang bumagsak sa lupa. Parang hindi pa sapat iyon, napagtanto ng dalawa na hindi nila kayang itigil ang kanilang paglipad ayon sa plano, na nagresulta sa isang crash landing malapit sa kalisyon ng inaataking grupo na parang meteor. Nang hamupa ang alikabok, ang mga katutubong lalaki ay nagtataka habang si Haruka ay nagtagumpay sa pagpatay sa mga halimaw sa paligid, at, tila, pati na rin ang kinatawan ng klase mismo. Di nagtagal, ang leader ng grupo, isang lalaking nagngangalang After na may itim na buhok, ay nagpakilala, at isang lalaki ang nagsabi na ang pangalan niya ay Gotek. Tinanong ni Haruka kung bakit sila inaatake.
At ipinaliwanag ni After na ang ilang mga ngalakal ay nambush ng isang grupo ng malalaking berdeng lobo na nagudyok sa guild na maglagay ng gantimpala sa mga halimaw. Umaasa silang makakuha ng kaunting pera, ngunit mula sa nakita ni Haruka, tila sila ay nahuhulog sa kanilang mga ulo. Sa kabila nito, humiling si After sa lahat na kolektahin ang maaari mula sa mga labi. Matapos ang laban, nag-ihaw si Haruka ng kabute para kay Gotek, na masayang nagkomento na ito ay buff shroom, isang mahalagang kabute na kilala sa pagbibigay ng kapaki-pakinabang na buffs. Nagulat si Haruka sa ito, kaya inihain niya ito sa natitirang grupo, at di nagtagal ay nagsimulang makaramdam ng revitalization ang mga babae. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, hindi maiiwasang makaramdam si Haruka ng kaunting alalahanin tungkol sa dalawang lalaki na nasa paligid ng mga napakagandang babae. Di nagtagal, nahabol siya ng natitirang grupo, at ang mga babae ay labis na natutuwa na makilala ang isang elf sa unang pagkakataon. Ang mga lokal ay nagbigay ng gabay sa kanila patungo sa pinakahihintay na lungsod ng Amo. Upang markahan ang espesyal na sandali, nagdraw ang grupo ng linya sa lupa upang simbolo ng pagsisimula ng bagong kabanata, at tumalon sila dito, tumatalon patungo sa kanilang hinaharap. Samantala, patuloy na nagli-level up ang mga nangbubuli sa kagubatan, patuloy na naghahanap sa mga babae sa pag-asam ng isang laban. Isang nahuling bata ang nagbigay ng payo sa kanila na sirain ang seal na inilagay sa puppet at hypnosis skills. Gayunpaman, ang problema ay kailangan muna nilang makahanap ng isang tao na may seal skill upang makamit ito. Sa ibang salita, kailangan ng mga nangbubuli na hanapin ang mga nerd na may hawak ng teknik na iyon bago nila maipatupad ang kanilang paghihiganti. Sa kakaibang pagkakataon, sa pag-uusap na ito, ang batang kasama ng mga delinquents ay naglabas ng masamang tawa, habang ang mga atleta ay tahimik na nagmamasid sa mga kaaway mula sa malayo, na napagtanto na walang mabuting mangyayari mula sa sitwasyong ito. Pagbalik nila sa lungsod ng Amo, natangay ang grupo ng makulay at magandang tanawin nito, na pagtatanto nilang nasa ibang mundo na talaga sila. Lahat ay excited, maliban kay Haruka na nakakaramdam ng pagkailang, iniisip na ang masiglang lungsod na ito ay hindi angkop para sa isang loner na tulad niya. Ang mga babae ay tuwang-tuwa sa iba't ibang tindahan ng damit at convenience shop na puno ng mga bago at di pamilyar na gamit. Ngunit matapos ang maikling saya, agad silang pinaalalahanan ng class representative na may mahalagang gawain silang dapat tapusin. Habang nagmamadali itong umalis upang asikasuhin ang mga bagay-bagay, nakahinga ng maluwag si Haruka, iniisip na tapos na ang responsibilidad niyang dalhin silang ligtas doon. Habang naglilibot sila sa lungsod, dalawang babae ang nagkomento na mukhang mga cupcake ang mga gusali at nagbiro na gusto nilang kainin ang mga ito. Sumausaw ang class rep bilang tinig ng katwiran, paalala sa kanila na ang mga bato ay hindi naman talaga nakakain. Sinisikap niyang pamahalaan ang kasab-ikan ng grupo at humiling ng tulong kay Haruka. Pero nakahanap na ito ng lilem para magpahinga at uminom. Naiinis, pinagalitan siya ng rep, na kinikilala ang natapos na niyang misyon ngunit sinabing hindi matalinong magpakakampante agad sa bagong lugar. Nagpatunog siya ng 7, hudyat para maglinya at magbigay galang ang mga babae. Matapos silang magtipon, inilahad niya ang kanilang susunod na hakbang. Una, kailangan nilang pumunta sa Adventurers Guild para ibenta ang mga nakolektang gamit at opisyal na magparehistro bilang mga adventurer. Pagkatapos, kailangan nilang maghanap ng tutuluyan para sa gabi. Kinabukasan, magsisimula silang magtanong-tanong tungkol sa grupo ni Oda. Sa puntong ito, tinanong ni Shimazaki, ang pinuno ng mga sikat na babae, kung bakit hindi ang grupo ni Oda ang pangunahing prioridad. Medyo napilitang magpaliwanag ang rep na hindi iyon ang kanyang intensyon. Sinamantala ni Haruka ang pagkakataon para asarin si Shimazaki, sinabing lihim itong nag-aalala sa mga nerds. Nahihiya, itinatanggi niya ito. Ngunit halatang may pagkabahala, gayunpaman, nagpatuloy sila sa Adventurers Guild. Naiilang si Haruka, na intimidate siya ng nakatatakot na itsura ng gusali. Sa loob, lalong lumala ang kaba niya dahil napuno ito ng mga mukhang matitipunong tao na nagtapon ng mga mapanuring tingin sa kanila. Isang miyembro ng guild ang lumapit kay Haruka at sinabing nais siyang makita ng guildmaster. Kinakabahan, hiniling ni Haruka sa class rep na asikasuhin ang pagpaparehistro ng grupo habang hinaharap niya ang sitwasyon. Tumungo siya kay Gotek, ang guildmaster, na may nakakatakot na presensya. Nang tanungin ni Gotek kung siya nga ba ang batang hinahanap niya, nanginginig si Haruka habang sumasagot. Ngunit sa kanyang gulat, tumayo si Gotek at magalang na nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa grupo, na nagbigay luwag kay Haruka sa kabila ng inaasahang masama ang kalalabasan ng pagkikita nila. Ngayon ay mas kampante na, nag-ikot si Haruka sa guild at natagpuan ang counter kung saan maaari niyang ibenta ang mga magic stones. Lumapit siya sa isang staff member na nagpaliwanag na kailangang suriin ang halaga ng mga bato. Sabik na inilagay ni Haruka ang mga bato sa counter, ngunit ipinaalam sa kanya na dahil sa dami, kailangan ng oras para sa pagsusuri, at bukas na niya malalaman ang kabuuang halaga. Pagkatapos, sinabi ng mga babae kay Haruka na matagumpay silang nakapagparehistro bilang mga adventurer. Parehong nagulat sina After at Gotek, inaming hindi nila inaasahan na nasa mataas na antas, higit sa 30, ang mga babae. Siniko ni Shimazaki si Haruka para magparehistro na rin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Haruka ang tunay na pagkasabik na opisyal na maging bahagi ng isang grupo sa bagong mundong ito.
Napansin ng class rep ang kasab-ika ni Haruka at sinabi kina After at Gotek na sigurado siyang magiging magaling na adventurer si Haruka, lalo na't dahil sa kanya ay nakarating ng ligtas ang lahat sa lungsod. Sinimulan ni Haruka ang kanyang pagpaparehistro ngunit agad niyang natuklasan na kailangan niyang maging level 10. Dahil nasa level 9 lamang siya, napaluhod siya sa kawalan ng pag-asa, nakiusap ng isang exception. Gayunpaman, nanatiling matatag ang staff member, ipinaliwanag na kailangan din niyang sumali sa isang grupo. Kung nais niyang mag-solo, maaari lamang niya itong gawin bilang apprentice kapag umabot siya sa level 20. Sa level 30, kikilalanin na siyang tunay na adventurer. Nanghihina, natanto ni Haruka na malayo pa ang level 20, at dahil sa kanyang kakayahang loner, hindi siya makakasali sa grupo. Habang pinapanood ang pagkadismaya ng kaibigan, humakbang ang class rep para asikasuhin ang paghahanap ng tutuluyan nila para sa gabi. Sa gabi, pinangunahan niya ang grupo sa isang hotel na inirekomenda ng guild. Ngunit hindi masyadong natuwa si Haruka sa kakaibang itsura ng lugar. Pagpasok nila, masiglang binati sila ng isang batang receptionist at sinabing na ipaalam na ng guild ang kanilang pagdating. Nakita ang mga puso sa bawat pinto, inisip ni Haruka kung aksidente silang napadpad sa isang roadside love hotel. Ngunit pinatahimik siya ng rep. Kalaunan, napagtanto ni Haruka na walang kakaiba sa mga kwarto, at nakatagpo pa siya ng aliw sa kama, kahit nalihim niyang inaamin na namimiss niya ang kagubatan. Samantala, hindi mapigilan ni Shimazaki na magtanong kung nasaan sina Oda at ang iba pang mga lalaki. Sa umaga ng ika-19 na araw mula nang dumating sila sa mundong ito, nagsama-sama ang lahat para mag-almusal. Ipinabatid ng rep sa grupo na ang lungsod ay medyo ligtas at maraming tindahang maaaring bisitahin. Nakita ang kasab-ikan ng mga babae, naramdaman ni Haruka na uunlad sila dito, habang tahimik niyang pinaplano na bumalik sa kagubatan sa oras na may benta na niya ang mga magic stones. Nang bumalik si Haruka sa guild at nakita ang alok nila para sa kanyang mga magic stones, inihagis ng staff member ang isang bag ng pera sa counter, humihingi ng paumanhin na yun lang ang kaya nilang ibigay sa ngayon. Sinabi ni Haruka na kalmahan lang, at dumating ang field master, ipinaliwanag na hindi pa nila natatapos bilangin lahat ng bato. Dahil sa dami ng magic stones, wala silang sapat na pera para mabayaran siya agad, kaya inalok siyang bayaran sa installment. Pumayag si Haruka, at itinabi ng master ang 8 milyong hills bilang unang bayad. Inisip ni Haruka na ang halaga ay katumbas ng humigit kumulang 52,000 dolyar. Susunod, ipinaliwanag ng trabahador ng guild ang mga halaga ng kalakal sa mundong ito. Sa kaso ni Haruka, sapat ang mga F-rank magic stones para umabot sa 8 milyong hills, kasama ang bonus mula sa natapos niyang misyon sa Green Wolf habang niligtas ang grupo ni After. Nang hawak na ang pera, sinabi ng class rep na oras nang bumili ng mga mahalagang gamit. Iminungkahi ni Gotek na alam niya ang magandang lugar kung saan magagamit ang pera. Ngunit nagsimulang mangarap si Haruka ng lugar na nais niyang puntahan, isang puno ng mga babae, bagaman iniisip niyang medyo maaga pa para dito. Hindi nagtagal, nakarating sila sa tindahang binanggit ng shopkeeper, isang lugar na puno ng mga bagay na galing sa mga dungeon. Ang may-ari ng tindahan ay tila kakaiba ngunit mabuting tao naman pala. Agad na sinubukan ni Haruka ang iba't ibang gamit, invisibility cloak, power gloves, fire staff, at ang Mona cutting sword. Lubos siyang humanga sa lahat. Pagkatapos, isang kwintas na tinatawag na 7 shops ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ipinaliwanag ng shopkeeper na ang palamuting ito ay nagpapahintulot sa nagsusuot na pag-isahin ang mga epekto ng 7 piraso ng kagamitan sa kwintas. Lalo pang nabighani si Haruka sa kwintas, ngunit napatigil ang kanyang kasiyahan nang utusan siya ng class rep na bumalik agad sa hotel dahil oras na ng pagtulog. Naiinis, tinanong ni Haruka kung maaari pa siyang mag-test ng isang gamit, ang mistletoe twig, na nagpapalakas sa mga magical staff at rod. Sa paghawak niya nito, aksidente niyang na-activate ang kagamitan, na pinagsama ang lahat ng gamit ng hindi pa nababayaran ang mahiwagang kwintas. Galit na galit ang may-ari ng tindahan, at ibinunyag na ang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong hills. Sinubukan ni Gotek at ng class rep na makipagtawaran para mabawasan ang presyo. Pagsapit ng ika-20 na araw, ubos na ang pera ni Haruka dahil sa insidenteng iyon, kahit na gusto pa niyang bumili ng ibang gamit. Sa kabutihang palad, binawasan ng shopkeeper ang presyo sa 8 milyong hills, ngunit lubog pa rin sa kahirapan si Haruka. Iniisip niyang magtipon muli ng magic stones para maibenta, ngunit hindi makalalabas ang mga outsider sa lungsod nang walang permit bilang adventurer. Hindi rin siya makapagsama ng mga babae, dahil hindi iyon papayagan ng class rep. Napagtanto niya na hindi para sa kanya ang buhay sa lungsod, kaya nagpasya siyang bumalik sa kagubatan. Ngayon, mayroon na siyang invisibility cloak na nakafuse sa kanyang pangunahing kasuotan, na alam niyang magiging kapaki-pakinabang. Gamit ito, tahimik siyang dumaan sa mga babae sa kanyang klase at tinungo ang pader ng lungsod, balak na tumalon at tumakas. Gayunpaman, habang handa na siyang tumalon, may mga babae mula sa klase ang tumawag sa kanya. Dahilan upang bumangga siya sa pader. Iniwan muna ang plano niyang pagtakas, at siya at ang mga babae ay nakakita ng isa pa nilang kaklase na halos maghubad sa publiko upang magsukat ng bagong damit, kaya't dali-daling pumunta si Haruka upang pigilan siya mula sa paglikha ng eksena. Sa huli, nabigo ang unang plano ni Haruka na tumakas.
Sa ika-21 na araw, naghahanda ang mga babae para sa kanilang unang misyon. Hiling ni Haruka na sumama, ngunit agad siyang pinigilan ng class rep matapos ang kanyang bigong pagtatangka sa pagtakas noong nakaraang araw. Hindi pa nang hinaan ng loob, nang umalis na ang mga babae, tahimik na dumaan si Haruka sa gate guard gamit ang kanyang invisibility cloak at nakalabas ng lungsod. Tuwang-tuwa, tumakbo siya papunta sa kagubatan, hindi alintana ang mga balakid sa kanyang daraanan, kabilang ang isang grupo ng mga bandido na inaatake ang isang karwahe na may batang babaeng walang kalaban-laban sa loob. Sa kasawiang palad, napansin siya ng mga bandido, at para walang saksi, inatake nila siya. Napilitang lumaban. Tinawag ni Haruka ang kanyang fire bullet, at mabilis na natalo ang mga tulisan bago ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay pabalik sa kagubatan. Sa laban, napansin niya na ang kanyang wooden staff ay nag-evolve at naging isang baston, at malaki ang itinaas ng lakas nito, marahil dahil sa mistletoe twig na na-activate niya sa tindahan o dahil na rin sa fire staff na fused dito. Subalit, nagkagrupo ulit ang mga bandido at napagtanto nilang ang kalaban nila ay isang batang level 9 lamang. Buo ang kumpiyansa, naghanda silang gumamit ng weapon skills, mga teknik na maaaring gamitin lamang ng mga nasa level 20 pataas. Ang unang bandido ay umatake gamit ang slash, ang ikalawa gamit ang double, at ang ikatlo gamit ang dash. Alam ni Haruka na malalakas ang mga abilidad na ito, pero malinaw na hindi marunong ang mga bandido na gamitin ng tama ang mga ito. Dahil dito, sila mismo ay napagod at natalo sa sariling galaw. Dahil dito, napagtanto ni Haruka na bagaman makapangyarihan ang mga weapon skills, ang mga kalabang ito ay mahina pa rin at hindi kayang kontrolin ang kanilang sariling kakayahan. Ang batang babae mula sa karwahe, na nagpapasalamat sa pagkakaligtas, ay ipinakilala ang sarili bilang si Muriel, isang maharlika na may kakaibang personalidad na nahihirapan pang intindihin ni Haruka. Ipinaliwanag niya na siya ay anak ng isang lokal na Panginoon at hiniling kay Haruka na samahan siya sa natitirang bahagi ng kanyang biyahe, dahil hindi na siya komportable matapos ang pag-atake. Bilang kapalit, handa siyang magpasalamat ng lubos sa kanyang tulong. Bagaman plano ni Haruka na bumalik sa kagubatan, nakumbinsi siya ng pangako ni Muriel na ipapakita ang kanyang pasasalamat. Sa loob ng karwahe, tinanong ni Muriel kung anong lungsod galing si Haruka, at ipinaliwanag niya na siya ay galing sa isang pangit na lugar na may masamang guild kung saan hindi pinapayagan ang mga bisita na umalis ng malaya. Dahil sa mga kadahilanang ito, kumbinsido siyang masama rin ng Panginoon ng lungsod na iyon. Katulad ng lugar na kanyang pinamumunuan. Pagkarinig nito, nagsimulang umiyak si Muriel, na inamin na siya pala ang anak ng Panginoon na binatikos ni Haruka. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang malaman ni Haruka na ang karwahe ay patungo pabalik sa amo. Napagtanto ito, nagpanik siya at tinangkang umalis, ngunit pinilit siya ni Muriel na manatili para gantimpalaan siya sa kanyang pagliligtas. Samantala, sa kagubatan, nagsagupaan ang mga atleta at ang mga bully, at bigla na lang sinaksak ang leader ng mga atleta ng espada ng kalaban.